Isang negosyante sa Mangaldan, Pangasinan na biktima ng rentangay modus. Tutukan sa report. Dumulog sa himpilan ng pulisya si Edwin Dizon, isang negosyante mula sa Barangay Salay, Mangaldan, Pangasinan. Ang dalawa kasi nitong SUV na pinarentahan, hindi na ibinalik pa. Kwento ni Edwin, tiwala siya sa ginang mula sa La Union na nagrenta ng kanyang mga sasakyan dahil sa simula, good payer naman daw ang mga ito. Taong 2023, nang makilala at nagsimulang magrenta sa kanyang isa sa mga suspect. Nasundan ito noong October 2024. Makalipas ang isang buwan, may kasama ng dalawang individual ang kanyang kliyente na mula rin sa La Union na magrerenta rin daw ng isa pang sasakyan. Pero nitong 3rd week ng December 2024, hindi na raw updated ang bayad. Kaya't nagbigay siya ng ultimatum na i-pull out ang mga sasakyan. Dito na nadiskubreng isinanla na pala ang kanyang dalawang sasakyan sa San Fernando City, La Union. Hindi na rin niya matrace ang kinaroroonan ng mga sasakyan dahil sinira na ang GPS nito. Hindi na rin niya makontak pa ang mga taong nagrenta ng dalawang SUV. Sana maibalik yung unit. Tapos kung anong mag-gather nating evidence at hindi maibalik yung kasasampan ko sila ng kaso. Malaking amount yung nawala ko sa akin. Sa totoo, PWD ako, meron akong sakit. Doon ako kumukuha ng maintenance ko sa mga kita ng rental. Ayon sa pulisya, makikipag-ugnayan sila sa Highway Patrol Group para mai-alarm ang dalawang SUV. May address kasi na binigay, yung address nila, i-coordinate din namin sa San Fernando kung talagang sila yon. Talagang yung mga ganyan na tao, talagang hindi nila ibibigay yung totoong address nila. Nagpaalala naman ng pulisya sa mga nagpaparenta ng sasakyan na siguraduhing legitimate ang identification ng mga nagrerenta ng sasakyan. Dapat din daw na lahat ng transaksyon ay may official document na pirmado ng isang notary public. Mahalaga raw na hindi basta-basta magtiwala, lalo pat hindi na bago ang rentangay modus. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon.